Magandang araw po mga kabilabs. Most requested topic, paano daw ba pumunta dito sa UK bilang caregiver? Okay, so ito po yung mga mostly na question. Anong agency ko? Paano daw mag-apply dito? Counting advice daw. Meron na daw po siyang NC2 TESDA. So first of all, pasensya na kayo mga kabilabs kung medyo haggard tayo ngayon kasi kagagaling ko lang po ng night shift. So, ito pa yung aking gamit. Ayan. Dumaan muna tayo dito sa park bago tayo umuwi. Hindi na tayo makapag-antay dahil hectic yung schedule natin this week. Dire-diretso yung pasok natin. At ito lang yung moment na nakikita ko para makapag-discuss sa inyo kung paano ba mag-apply dito sa UK. So, bago ang lahat, mga kabilabs, pag nandito na kayo sa UK, hindi nyo na po maririnig ang salitang caregiver kasi mas kilala siya sa tawag na healthcare worker or healthcare assistant, carer, care worker, mga ganyan. Lahat, parang may, hindi nawawala yung care. Pero yung caregiver, never ko pa siyang narinig dito, and sa church, halimbawa, sinabi kong I'm a caregiver, what? Parang hindi pa nila gets agad kasi may mga term kasi ang American na iba yung term naman dito sa mga British. And kapag nag-a-apply po kayo, yung mga i-share ko po kasi ngayon, mga kabilabs, hindi nyo makikita ang caregiver, kaya ito yung pangunahing paalala ko sa inyo. Marami sa mga kabilabs natin na nagtatanong kung okay lang daw ba walang experience pero meron na silang certificate ng caregiver sa TESDA. So, may sasagot ko po dyan mga kabilabs, mag-inquire po kayo sa mga agency na babanggitin ko. Mag-direct po kayo sa kanila kasi nakadepende po sa criteria ng mga agencies kung ano yung hinahanap nila sa mga applicants. So, disclaimer lang po, itong mga i-share ko po sa inyo ay based lamang po ito sa personal experience ko at sa mga research ko po sa mga Facebook group po namin dito sa UK. So, doon po ako kumuha ng mga idea sa mga experience ng mga kababayan natin na nandito na. Okay, ito po yung number 1 na i-share ko po sa inyo. Little steps. .co.uk. Ayan, so isa-search nyo na lang po dyan. More on, masanay na po kayo na maging bihasa sa online kasi pagdating nyo po dito, lahat dito ay more on, ano na kayo sa online. Number 2, orangeph.com. Sunod po ay www.agentcare.com. Sunod po ay www.aquavir.ph. Sunod naman po ay Bison Management Corporation. Next naman po ay Camox Philippines. Automatics Manpower Solutions. And Luzerne International Manpower Services Corporation. ESC Global Recruitment. Andrews Manpower Consulting Incorporated. So, ito po yung mga agencies na pwede nyo pong pagpilian and nakadepende po sa kanila kung ano yung mga criteria. Mayroon kasing mga agencies na okay lang na walang experience, yung iba naman kailangan may experience, and ano-ano ba yung mga requirements na kailangan ninyo. So, kailangan nyo na pong ihanda. Unang-una, pagka meron na po kayong prospect na agency na a-applyan, unang-una nyo pong gagawin or paghahandaan is okay, so kung nakapag-decide na kayo kung saan kayo mag-a-apply, nakapag-inquire na kayo, ang susunod nyo pong paghahandaan is yung IELTS exam kasi kailangan nyo pong ma-approve
na kayo po ay hindi naman kailangan fluent sa English, pero sa IELTS exam kasi, doon nila malalaman kung kaya nyong magsulat, magbasa, makipag-communicate. Kasi ang IELTS exam kasi may 4 na kategory po yan. Writing, speaking, reading, at listening. So yung mga band score, kung hindi pa po kayo familiar sa IELTS exam, meron na po tayong ginawang separate na vlog para maintindihan nyo po at kung ano po yung pinagdaanan ko. As I've said to all of you mga kabilabs, itong sinishare ko sa inyo ay based lamang po sa aking personal experience. So, ang kinuha ko po, ang tinake ko po sa IELTS exam ay, so sa pagkuha po ng IELTS exam, UKVI, IELTS ang kuhanin ninyo, and ang tinake ko po nun ay general. Dalawang klase po kasi yun academic at general. Kung ang applyan nyo po ay caregiver, general. So, ang passing score naman po ay, tada! So, aside sa IELTS exam, isa po na kailangan nyo pong gagalingan ay ang CV. Kailangan nakahanda na po yung CV ninyo and dapat galingan nyo po yung inyong job description. Job description, responsibilities, and duties. Dapat mahaba po yan and dapat kayo po yung, halimbawa kayo yung employer, dapat kayo yung mangingibabaw sa mata ng mga employer. So, yung pag-a-apply po dito sa UK, medyo masasabi kong different talaga siya sa Israel. Kasi sa mga hindi po nakakalam, galing po ako ng Israel and ibang-iba po yung pinagdaanan ko doon. Dito more on, medyo mataas yung standard ng UK. And syempre, kailangan ma-proof mo sa mga prospect employer mo na karapat-dapat kanilang piliin by interview. So, syempre, hindi lang dapat maipasa mo ang IELTS exam, hindi lang dapat magaling CV mo, may mga interview pa yan, hindi lang isa, maaaring 2, 3. So, marami talaga kayong pagdadaanan, kaya dapat galingan ninyo, and dapat porsigido talaga kayo. And napaka-importante talaga yung communication. So, mapalad yung mga hindi nag-i-struggle sa English dyan. Mapapalad kayo kasi hindi nyo na kailangan mag-review. Pero ako talagang sa experience ko, nakita nyo naman yung mga past vlog ko, nakita nyo naman yung mga struggle ko sa pagre-review, na i-share ko doon yung sa IELTS exam. And sa mga susunod na vlog natin mga kabilabs, i-share ko sa inyo yung mga pinagdaanan kong interview, kung ano yung mga preparation ko before that. Kasi meron akong mga footage na hindi pa nailalabas. And after this topic, after this vlog, meron pa tayong mga i-share na iba. Baka yung mga agency na i-share ko sa inyo ay kulang pa. So, gagawa pa po tayo ng further research. Sa ngayon po kasi galing po ako ng panggabi. Sa totoo lang po medyo lutang ako. And medyo busy tayo. Marami tayong pinaghahandaan ngayon. Kapapasa ko lang sa theory test. And as of the moment, kailangan ko na mag-aral na mag-drive. Yan, so, housewife din tayo. So, marami tayong mga responsibilities aside from pagbablog. Eh, gusto ko lang maging, consistent pa rin yung pag-upload ko kahit busy na ako. And, marami akong gustong i-share sa inyo kasi alam ko naman na nakilala si Miss Emily bilang caregiver sa Israel and alam naman natin na ilang taon nang stop yung hiring sa Israel and iba sa inyo na naglulonging pa rin na makaalis ng Pilipinas. So, I hope na galingan ninyo and sana maging bago kayo gumawa ng hakbang papunta dito sa UK, make sure na gusto nyo talagang pumunta dito. Gusto nyo talagang pumunta dito kasi medyo mahirap siya, medyo struggle siya kasi sasalain talaga nila yung yung hindi naman sa pag-discourage sa inyo, pero base lang din po sa mga naririnig ko ay talagang salang-sala talaga yung mga napipili ng mga employer. So, may experience man kayo o wala man kayo experience, why not
give it a try, at least. And syempre, pagka desidido na talaga kayong mag-apply papunta dito sa UK, ang advice ko sa inyo ay do your best and let God do the rest. Yan, so magtiwala lang po tayo sa Panginoon. Gawin din natin yung part natin. So that's it. Sa ngayon, yun muna yung mai-share ko sa inyo mga kabilabs. Gusto ko lang pong maitawid itong topic na ito kahit na medyo ngarag tayo. So, thank you for watching. See you again next time. Marami pa pong kasunod dito. And kung may mga katanungan kayo mga kabilabs, iba kasi yung pinagdaanan ko. Baka yun yung isusunod kong topic kung paano ako nakarating dito para mas maintindihan nyo yung mga, kasi may mga medical pa yan, may mga additional na requirements. Yung mga sinabi ko kasi sa inyo, yun yung pinaka-importante muna. Maghanap kayo ng, number 1, maghanap muna kayo ng agency. Number 2, paghandaan nyo ang IELTS exam. Number 3, yung CV nyo, kailangan nangingibabaw siya sa karamihan. So, yung mga susunod naman ng mga requirements, madali na yun. Mga police clearance, mga medical, madali na yung mga susunod. Kaya, so for the meantime, yan muna yung paghandaan ninyo. So, I hope may natutunan kayo sa topic natin today. So, kung nag-benefits po kayo sa vlog na ginawa natin today, please don't forget to hit like. Share na rin po para sa mga kakilala ninyo na gusto rin po mag-apply dito sa UK. And don't forget to subscribe and ring the notification bell para updated po kayo lagi pag may bago tayong upload na video. So that's it. Paalam. God bless you all mga kabilabs. Trying to figure you out, I just wanna make you smile. Hold your hand in my hand, looking at the sunset. Man, you're looking good tonight. I wanna kiss you before the sun goes down. It's what you're doing, making me feel